Purihin ng Diyos, magandang umaga po sa bawat isa. Welcome to Acts Online Church Experience. Ngayong araw po tayo ay magpapasimula ng panibagong pag-aaral tungkol sa Great Tribulation o ang matinding kapigatian. Ano po ibig sabihin ng Great Tribulation? Ang salitang tribulation sa wikang Griego ay tilipsis, na ang ibig sabihin ay the pressure, affliction, distress, and oppression to the people who will be left behind in this world during the Great Tribulation. And the word great in Greek is megas. It means the intensity and degree of affliction, distress, and oppression to the people who will be left behind in this world during the Great Tribulation. Ito po ang mararanasan ng mga taong may iwan sa Great Tribulation. Ang mga tao sa panahon ng matinding kapigatian ay makakaranas ng matinding panggigipit, paghihirap, pagdadalamhati, at pagpapahirap ni Antikristo. And the challenge today is, don't be left behind. Huwag kang maiiwan. Kaya nga po tayo nagtuturo ng mga salita ng Diyos tungkol po sa Great Tribulation o sa nalalapit na pagdating ng paghahari ng Diyos. Ayupang tayo po'y mabigyan ng paalala at ng babala na hindi po tayo dapat maiwan sa mundong ito na daranas ng matinding kapigatian sa panahon ng Great Tribulation. At ang salitang Great Tribulation ay makikita po natin sa Matthew 24, verse 21 at sa Revelation 7:14. Ganito po ang sinasabi. In Matthew 24, verse 21, Jesus said, "There will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, nor ever shall be." Sa panahong iyon, makakaranas sa mga tao ng napakatinding kapigatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon. At wala nang mangyayari pang ganon kahit kailan. And in Revelation 7 verse 13 to 14, in the New King James Version, "Then one of the elders answered, saying to me, Who are these arrayed in white robes? And where did they come from?" Sino itong mga taong ito na nadadamitan ng maputing kasuotan? At saan sila nanggaling? John the Apostle said to him, "Sir, you know." And he said to me, "These are the ones who come out of the great tribulation." Sila yung mga nanggaling sa malaking kapighatian at nagugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Ito po yung mga taong dumanas ng matinding paghihirap, panggigipit, at pagdadalamhati, at pagpapahirap ni Antikristo. Ngunit sa kabila ng mga pangyayaring iyon, nanatili po silang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sila po yung mga taong naiwanan sa mundong ito. Sila po yung mga nakaranas ng matinding pagpapahirap, matinding pagdadalamhati sa panahon ng Great Tribulation. Kaya po ang paalala po sa atin ngayon, don't be left behind. Huwag kang maiiwan. Sapagat nais kong sabihin sa inyo ngayong sandali, na bago po maganap ang napakalaking kapighatiang ito, ang mga mananampalataya o ang mga totoong sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay kukunin ng Panginoon. Kaya nga po, ang paalala po sa atin, tayo po ay totoong maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Totoo po tayong sumampalataya sa Kanya. Ngayon po ang katanungan ay ito. What will be the sequence of events during the Great Tribulation? Ano po yung mga pangyayaring magaganap sa panahon ng napakalaking kapigatian? Una po, the global dominion of the Antichrist. The first seal, which is the white horse. It is in Revelation chapter 6, verse 1 and 2. But listen carefully. Prior to Revelation
chapter 6. In Revelation chapter 1, John the Apostle was exiled in the island of Patmos, now modern-day West Turkey. The Apostle John was exiled in the island of Patmos. Doon siya itinapon. At doon po sa island of Patmos, ang Panginoong Jesucristo ay nagbigay po sa kanya ng revelation o ng kapahayagan. And in Revelation chapter 1, verse 19, Jesus said to him, "Write these things which you have seen." Isulat mo yung mga bagay na nakita mo, ang mga bagay na nangyayari, at ang mga bagay na mangyayari pa pagkatapos nito. Yun ang ipinahayag po sa kanya. And in Revelation chapter 2 and 3, it speaks about the church, the called out ones, the believers. Kung ano po yung paalala na sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga mananampalataya at kung paano niyang sinaway at tinuruan ng iba na maglingkod ng totoo at maging tapat at magtiis hanggang sa huling sandali. At tandaan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang church o ang mga mananampalataya o ang katawan ng Panginoong Jesucristo, the body of Christ, the believers, the called out ones, they will be raptured before the great tribulation. Ang church po o ang mga mananampalataya, hindi po sila itinakda sa napakalaking kaparusahan. Kaya bago po magkaroon ng tinatawag na great tribulation o yung malaking kapigatian, kukunin po muna ang mga mananampalataya. Kaya ang akin pong paalala lagi, ang akin pong sinasabi lagi, huwag kang maiwan. Maghanda po tayo. Sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Maglingkod po tayo sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat nais kong sabihin sa iyo, kaibigan, hindi mo na naisin na mamuhay sa isang panahon na daranas ang tao ng napakalaking pagdadalamhati o kapigatian. Kaya nga po, sabi sa Revelation chapter 3, verse 10, sinabi ng Panginoong Jesucristo, "Because you have kept my command to persevere." Dahil sinunod mo ang aking utos na magtiis, iingatan kita sa panahon ng pagsubok. Jesus said, "I will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world, to test those who dwell on the earth." There will be an hour of trial that will come upon the whole world to test those who dwell on the earth, upang subukin ang mga tao na namumuhay sa mundo. Sa panahong ito ng Great Tribulation, ang Israel po ay naririto sapagkat ang pagdidisiplina ng Panginoon ay gagawin sa kanila. At may mga taong maiiwan po rito. Mga taong nireject nila ang salita ng Diyos, mga taong hindi sila nakinig, mga taong nagmatigas ng kanilang kalooban sa pagsunod sa Diyos. Kaya po sabi ng Panginoon, ang kanyang paalala, dahil sinunod mo ang aking mga sinasabi sa iyo, ang aking mga itinuturo sa iyo, iingatan kita. Sa panahon na ang mundo ay daranas ng matinding pagsubok. Sa ibang salita, aalisin ng Panginoong Jesucristo ang mga mananampalataya bago mangyari ang Great Tribulation. Kaya nga po nasulat ang sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17, na ang Panginoong Jesucristo ay bababa na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga unang namatay kay Kristo ay silang unang bubuhayin. At tayong natitira, that we who are alive and remain, shall be caught up together with them in the air to meet the Lord. And after that, then great tribulation will come to test those who dwell on the earth. Kaya nga po ang Revelation chapter 4 ay nagsisimbolo po, particularly verse 1, ng pagkuha ng Panginoong Jesucristo sa mga mananampalataya. In Revelation chapter 4, verse 1, the Lord said to John, "Come up here, and I will show you things which must take place after this."
Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mangyayari pagkatapos ng mga bagay na ito. Kaya nga po, nang ang Apostol Juan ay iniakyat na sa langit, ipinakita at ipinahayag sa kanya ang mga mangyayari sa huling panahon. At nasulat sa Revelation chapter 5, verse 1 to 5, ang ganitong mga salita. Pagkatapos ito, nakita ko ang nakarolyong kasulatan na hawak-hawak na nakaupo sa trono, sa kanang kamay niya. May nakasulat sa magkabilang panig nito at may 7 selyo para hindi mabuksan. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na sumisigaw, sino ang karapat-dapat na magtanggal ng mga selyo at nang mabuksan ang kasulatang ito? Pero wala ni isa man sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng lupa na makapagbukas ng kasulatan upang mabasa ang nakasulat doon. Talatang 4, umiyak ako ng labis dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at bumasa ng kasulatang iyon. Wika ni Apostle John. At sinabi sa akin ng isa sa mga namumuno, huwag kang umiyak dahil si Jesus, purihin ng Diyos, na tinaguriang leon mula sa lahi ni Juda, ang anak ni David ay nagtagumpay at karapat-dapat siyang magtanggal ng 7 selyo o the 7 seals upang mabuksan ang kasulatan. Tandaan po natin, ang Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay. Paano siya nagtagumpay? Nung siya'y namatay sa krus at binayaran niya ng kanyang dugo ang mga taong sumasampalataya sa kanya. Siya'y nagtagumpay. Namatay siya sa krus at muling nabuhay pagkalipas sa 3 araw, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay mabubuhay din na kasama niya magpakailanpaman. Kaya po ipinapahayag po natin ngayon ang mabuting balita na sa kabila po ng Great Tribulation na ito, meron pong paalala ang Diyos sa atin upang tayo po ay mabigyan ng babala. Now, the first seal is the white horse. It is the counterfeit Antichrist, the global dominion of the Antichrist. Revelation chapter 6, verse 1 and 2. Now I saw when the Lamb opened one of the seals. Sabi ni Apostle John, nakita ko nang binuksan ng kordero ang isa sa mga selyo. At narinig ko ang isang tinig na nanggagaling sa 4 na nilikha na nagsasabi, halika at tingnan mo. And verse 2 it says, and I look and behold, a white horse, he who sat on it had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. Sabi niya, nakita ko ang isang puting kabayo, at ang nakaupo roon ay mayroong busog, may bow, pero wala siyang arrow. At mayroong isang korona na inilagay sa kanyang ulunan, at siya ay pumaroon at nanlupig at patuloy na nanlupig o nanakop. Now, the first seal speaks about the Antichrist. Ang una pong selyo ay nangungusap kay Antikristo upang siya po ay maghari, maging global dictator sa buong mundo. Kaya nga po, after po ng rapture, when the church, when the believers will be taken away together with the Holy Spirit, then the Antichrist will appear. He will be revealed. And then he will take dominion. Mamamahala siya. He will be the global dictator. Siya ay magiging isang diktador sa buong mundo. Ano po ang gagawin niya? He will create a one world government. Siya po ay gagawa, maglulunsad ng isang pamamahala. One world government. He will establish a one world economy. Itatatag niya ang isang ekonomiya lamang at siyang magkokontrol sa lahat ng ekonomiya ng bawat bansa. He will set up a one world military. Siya po, ikokontrol niya ang bawat military force ng bawat bansa. Pangapat na kanyang gagawin, he will introduce a one world religion and proclaim himself as God. Kaya po yung unang selyo, the first seal,
speaks about the counterfeit Christ or the Antichrist na nakasakay sa puting kabayo na magpapasimula ng kapayapaan ngunit mananakop. At gagawa po siya ng kasamaan sa panahon ng malaking kapighatian na mangyayari sa buong mundo. In Daniel chapter 8 verse 23 to 25, ganito pong sinasabi mula sa salita ng Diyos. Sa mga huling araw ng kanilang paghahari, sa panahong sukdulan na ang kasamaan, maghahari ang isang malupit at tusong hari. Ulitin ko po. Sa panahong sukdulan na ang kasamaan. Kaya po yung sinasabi 2 Timothy chapter 3 na talagang ang kasamaan ay magiging sukdulan. At sa panahong sukdulan na ang kasamaan, maghahari ang isang malupit at tusong hari. Siya'y magiging makapangyarihan, talatang 24, pero hindi tulad ng haring nauna sa kanya. Mas higit siya sa mga haring nauna sa kanya. Mas matindi siya kaysa sa mga naunang hari sa kanya. Magtataka ang mga tao sa gagawin niyang panlilipol at magtatagumpay siya sa anumang gagawin niya. At lilipulin niya ang mga makapangyarihang tao at ang mga hinirang na mga mamamayan ng Diyos. Dahil sa kanyang kakayanan, magtatagumpay siya sa kanyang pandaraya. Ipagmamalaki niya ang kanyang sarili at maraming tao ang kanyang papatahin. Kung ang pinakamasamang tao na nabuhay sa kasaysayan ay si Hitler na pumatay ng 6 na milyon ng mga Hudyo at higit pa, ang taong ito, halos 1 bilyong mahigit na tao ang kanyang papatahin. At kawawa po ang mga taong maiiwan sa mundong ito. Kaya ako po ipinapahayag ang salitang ito para magbigay ng babala po sa atin ng paalala na ang Diyos ay nagmamahal sa atin at ang Diyos ay nagpapahalaga sa atin at ang nais ng Diyos, kilalanin natin siya, paglingkuran natin siya, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo, mamuhay tayo ng totoo at matuwid sa kanyang harapan upang pagdating ng ganitong kapigatian, hindi natin ito mararanasan. Dahil ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, ang mga taong sumasampalataya sa Panginoon ay hindi tinakda o itinalaga sa kaparusahan. Kaya po ang maiiwan sa mga panahong ito ay magiging miserable ang kanilang buhay. Daranas sila ng matinding panggigipit, matinding paghihirap, matinding pagdadalamhati, at matinding panggigipit o pagpapahirap ni Antikristo. Papatayin niya ang napakaraming bilang ng tao at walang anumang babala. Lalabanan niya pati ang pinuno ng mga pinuno, pero lilipulin siya, hindi sa kapangyarihan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa panahong ito ng Great Tribulation, ang Diyos pa rin ang may control. Ngunit, magiging miserable. Magiging napakahirap ng kalagayan ng mga taong may iwan sa mundong ito. The first seal is the global dominion of the Antichrist. Now, the second seal in Revelation chapter 6 is the red horse that speaks about global war. The red horse symbolizes bloodshed. Tingnan po natin. In Revelation chapter 6 verse 3 to 4, in the Amplified Bible, when the Lamb opened the second seal, I heard the second living creature call out, "Come." And verse 4 it says, "And another, a fiery red horse of bloodshed came out, and its rider was empowered to take peace from the earth." Kaya nga po, pagdating ni Antikristo, mamamahala siya, maghahari siya, at magdadala siya ng huwad na kapayapaan. Dahil sa panahon na yon, magkakaroon ng tawag na kaguluhan dahil maraming mga taong nawala at na-rapture, kinuha ng Panginoon. Kaya siya lilitaw at magbibigay siya ng huwad na kapayapaan. Ngunit ang huwad na kapayapaan na ito ay kanya pong ibibreak at magkakaroon ng matinding digmaan, magkakaroon ng global war, the symbol of the red horse. It says, its rider was empowered to take peace from the earth so that men would slaughter one another.
Take note of this. Men will slaughter one another. In other words, men, or every man will kill one another. And the great sword of war and violent death was given to him. During this global dominion of the Antichrist, the second seal, ay ikalawang selyo na binuksan ng ating Panginoong Jesucristo, ay ang global war. Symbolizes the red horse. It speaks about bloodshed. Sa wikang Tagalog, ito bang sinasabi ng pahayag 6, talatang 3. Nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, halika! Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Mga kaibigan, mga kapatid, during this time, there will be a great bloodshed worldwide. Sa panahon ito, magkakaroon ng isang napakatinding digmaan at pagdanak ng dugo. Hindi mo na naisin na mabuhay sa panahon ito na laganap ang pagpatay, ang patayan, at ang pagdanak ng dugo. Kaya napakahirap ang magaganap sa buhay ng mga taong may iwan sa panahong ito ng malaking kapighatian. Matinding patayan ang magaganap. Matinding pagdanak ng dugo na simbolo ng red horse o ang ikalawang selyo. Now, the third seal in Revelation chapter 6 is the global famine o yung pandaigdigang kagutuman. Of course, pagkatapos ng digmaan at matindi ang digmaan, matindi ang patayan. Dahil kung sabihin sa inyo, kaya magiging matindi ang patayan doon. Dahil mag-aagawan sila sa mga ari-arian ng mga taong wala na sa mundong ito. Magpapatayan sila dahil sa mga ari-ariang naiwan ng mga na-rapture. At daranak ang matinding pagtagas ng dugo. At pagkatapos noon ay ang matinding kagutuman. The black horse symbolizes extreme famine. Ang itim na kabayo ay simbolo ng napakatinding kagutuman. Revelation chapter 6, verse 5 to 6. Nang buksan ng kordero ang ikatlong selyo, narinig ko ang ikatlong buhay na nilalang na nagsasabi, halika at tingnan mo. At nakita ko, narito ang isang itim na kabayo. Ang nakaupo rito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang isang tinig sa kalagitnaan ng 4 na buhay na nilalang na nagsasabi, gawin mo na ang halaga ng isang takal ng trigo ay 1 denaryo. At ang 3 takal ng harina na 1 denaryo. Huwag mong pinsalain ng langis at alak. When the seal was opened, there appeared a black horse, and he who sat on it had a pair of scales in his hand. There was a voice that says, a quart of wheat for a denarius, and 3 quarts of barley for a denarius. Ang halaga ng isang takal ng trigo ay 1 denaryo. At ang 3 takal na harina ng 1 denaryo. Ang scales po o ang timbangan na binabanggit po rito ay nangungusap sa matinding pagsusukat sa basic commodities ng mga tao sa panahong ito. This speaks of a time of great shortage and scarcity. Na ang 1 takal ng trigo ay 1 denaryo. Ano po ibig sabihin ng denaryo?
A denarius is equal to 1 day's wage. Pakinggan po natin mabuti. Ang isang denaryo ay halaga ng sweldo ng isang tao sa isang araw. Kung ang minimum wage ngayon ay 537 or higit pa, maaaring 500 to 600, ang minimum wage, ito po ang magiging halaga ng isang takal na trigo o 3 takal na harina. O maaaring ito ay halaga ng kalahating kilo ng bigas o kalahating kilo ng isda. Imagine, ang kalahating kilo ng bigas ay magkakahalaga ng 500 to 600 pesos. Magiging napakatindi ng kagutuman at kahirapan sa panahong ito. Mga kaibigan, mga kapatid, ito ang mangyayari, ito ang mararanasan ng mga taong maiiwan sa panahong ito. Pakisabi mo sa katabi mo, don't be left behind. Huwag kang maiiwan. Sapagkat kapag naiwan ka sa rapture, naiwan ka at hindi ka nakuha ng Panginoon, mararanasan mo ang matinding pagpapahirap ni Antikristo, mararanasan mo ang matinding kaguluhan at patayan. Makikita mo ang matinding patayan sa panahong ito na simbolo ng red horse. At ang matinding kagutuman na simbolo ng itim na kabayo. Kaya po ang paalala po sa atin, habang tayo po'y narito pa sa mundong ito, pakinggan natin, unawain natin, tanggapin po natin ang mensahe ng kaligtasan. Ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ako po ay hindi nagtuturo upang magbigay ng takot sa mga tao. Ako po ay nagtuturo upang magbigay ng mabuting balita na mayroong pag-asa kay Kristo. At si Jesucristo lamang ang kaligtasan natin. At hindi niya po nais, ako po, hindi ko po nais na ang aking pamilya, ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mga kaibigan o mga kakilala, ay makita akong naghihirap. Kaya lang wala po akong magagawang tulong sa panahong ito. Sapagkat maaring sa panahong ito, kinuha na ako ng Panginoon. Kaya po ang paalala po sa atin, pakisabi sa katabi mo muli, don't be left behind. Huwag kang maiiwan. Pang-apat na selyo, global debt. The fourth seal symbolizes the pale horse o yung maputlang kabayo. The pale horse symbolizes death and pestilence. Revelation chapter 6 verse 7. When the Lamb broke open the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature call out, "Come." So I looked and behold an ashen, pale greenish gray horse, like a corpse, representing death and pestilence. Sabi po ng Amplified Bible. Nakita niya ang isang maputlang kabayo na nagre-represent o naglalarawan sa kamatayan at sa salot. At ang nakasakay sa kabayong ito ay tinawag na kamatayan. At nakasunod sa kanya ang Hades or Hades, the realm of the dead. Sapagkat siya yung sumasalo ng mga namamatay sa panahong ito, yung Hades. And they were given authority and power over a fourth part of the earth. Listen carefully. Ito pong nakasakay sa itim o sa maputlang kabayo ay binigyan ng karapatan at kapangyarihan na patayin ang ika-4 na bahagi ng nabubuhay sa mundong ito. To kill with the sword, and with famine, and with plague, pestilence, and by the wild beasts of the earth. Ika-4 na populasyon ng tao mamamatay sa panahong ito. Sabi niya, nakita mo isang kabayo maputla, ang pangalan na nakapuroon ay kamatayan, at sumunod ang Hades sa kanya.
Binigyan sila ng kapahamalaan na patayin ang higit sa ika-4 na bahagi ng lupa sa pamagitan ng tabak, ng gutom at ng kamatayan, sa pamagitan ng mababangis na hayop ng lupa. Ika-4 na bahagi ng lupa o yung 1/4 ng population ng mundo. Maaring sa panahon ng rapture, kung sa panahon natin ngayon ay 10 bilyon ng populasyon ng tao sa mundo, sa rapture, maaaring kunin yung 3-4 na bilyon. O maaaring matira na lamang dito ay 6 na bilyon. So yung ika-4 na bahagi noon, maaaring 1 o 2 bilyon mahigit. Ang ika-4 na populasyon ay mamamatay sa pamagitan ng tabak, ng gutom, ng mababangis na hayop. You see, the pale horse shows that 1/4 of the world's population will die from the dictatorship of the Antichrist, war, famine, pestilence, and by the wild beast. Ito po ay pasimula pa lamang ng malaking kapighatian at hindi mo na naisin, kaibigan, na mabuhay sa panahong ito. Hindi mo na naisin na ang iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay, ay makasama mo sa panahong ito ng matinding paghihirap, pagdadalamhati, pagpapahirap at panggigipit. Kaya nga po sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Mateo Kabanatang 24, talatang 21, makakaranas ang mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon at wala nang mangyayari pang ganon kahit kailan. Makakaranas ang mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon. Talatang 22 ng Mateo, Kabanatang 24. Sinabi ng Panginoong Hesus, kung hindi paikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang matitirang buhay. Ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paikliin niya ang panahong iyon. Kaya nga po ang Great Tribulation, iiksi po siya. Dahil kapag hindi po pinaiksi ang panahong iyon ng matinding paghihirap at pagdurusa at pagdadalamhati ng mga tao, walang matitirang buhay. Kaya nga kaibigan, mga kapatid, pinag-aaralan po natin ito. At akin pong tinitiyak sa inyo, hindi tayo katulad ng ibang mga tao na nagtuturo na sila raw ay papasok sa Great Tribulation. Hindi po. Bago pong mangyari o maganap ang Great Tribulation, magkakaroon muna ng rapture. Dahil hindi tayo itinilaga sa matinding kaparusahan. Kaya ito po yung panahon na ibinibigay ng Diyos sa atin na patuloy tayo sumampalataya, magtiwala, maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat napakatindi ng magaganap sa panahong ito. Nang binuksan ang ika-5 selyo, nakita po ang mga taong totoong naglingkod sa Panginoon at namatay sila na patuloy na nagtitiwala at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Namatay sila na ipinaglaban nila ang kanilang pananampalataya. Hindi sila nagpatatak ng 666. Na natili silang tapat at totoo sa ating Panginoong Hesukristo. Revelation chapter 6, verse 9. Nang binuksan niya ang ika-5 selyo sa ilalim ng dambana, nakita ko ang mga kaluluwa ng mga taong napatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong taglay nila. The 5th seal speaks about the martyrdom of the believers in Christ. Mga taong nanatiling tapat at totoo sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit na sila po ay dumanas ng matinding paghihirap at pagdurusa sa napakalaking kapigatiang ito na nangyari. Sila po yung mga
marahil mga Kristiyano noon na talagang easy-go-lucky. Pero sa panahong ito ng Great Tribulation, naging totoo ang kanilang paglilingkod. Naging tapat ang kanilang paglilingkod. At nagtiis sila. Hinayaan nilang pugutan sila ng ulo, patayin sila. At hindi nila itinanggi ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ngayon po, nangyayari ang mga bagay nito sa Middle East, sa mga underground churches sa China or sa Russia. May mga tao talaga nagtitiis. Pero mas matindi ito. Mas matindi ang mangyayari sa Great Tribulation. Kaya yung mga tao nagtitiis ngayon at nasumasampalataya sa Panginoon sa matinding pagsubok bago mangyari ang Great Tribulation na ito o matinding kapigatian na ito. Magkakaroon muna ng rapture. Kukunin muna ng Panginoong Jesucristo ang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya ako po, matindi ang aking paalala sa aking mga kaibigan, mga kakilala, na huwag maiwan sa mundong ito. At ito rin ang sinasabi ko po sa bawat isa. Tuloy po natin. Nang binuksan niya, ulitin ko po, ang ikalimang selyo, sa ilalim ng dambana, nakita ko ang mga kaluluwa ng mga taong napatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong taglay nila. Napatay sila dahil sa salita ng Diyos at dahil sa kanilang testimony. Sila ay sumisigaw ng malakas na nagsasabi, O Panginoon, Ikaw ang banal at totoo. Hanggang kailan mo hahatulan ng mga taong naninirahan sa lupa? At ipaghihiganti mo ang aming dugo. At binigyan sila ng maputing kasuotan ang bawat isa sa kanila. Sinabi sa kanila, na magpahinga muna sila ng kaunting panahon hanggang ang bilang ng kapwa nila alipin at mga kapatid na papatayin ng katulad nila ay maganap. Kaya po may bilang sila. Silang mga pumasok sa Great Tribulation na pinatay dahil sa pangaral ng salita ng Diyos at dahil sa kanilang patotoo ng pamumuhay na totoo at tapat sa ating Panginoong Jesucristo. Sinabi po ng Revelation chapter 7 verse 13, mula sa magandang balita ng Biblia. Tinanong ako ng isa sa matatandang pinuno, sino ang mga taong nakadamit ng puti? At saan sila nanggaling? Sinabi niya, Ginoo, kayo po ang nakakaalam. Ang sagot ko, at sinabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Maraming tao ang maliligtas pa rin dahil nanatili sila sa Panginoong Jesucristo kahit na sila po ay nasa matinding kapighatian. Nilinis nila, ang ibig sabihin, nanatili sila sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi na po sila katulad nung dati na winawalang bahala ang pananalangin, ang pagbabasa ng Bible, pag-aaral ng salita ng Diyos. Sila po ay naging totoo na sa panahong ito. Kaya po sila po ay binigyan ng Panginoon ng ikalawang pagkakataon. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, hanggang ngayon, ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon sa atin. At ito po ay ipinapahayag po ang mabuting balita sa atin na bago mangyari ang matinding kapigatian ito, kukunin ng Panginoong Hesus ang mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya hindi mo na naisin na mapunta ka sa matinding kapigatian. Hindi mo na naisin na makita mo ang pamamahala ng global dictator na si Antichrist. Hindi mo na naisin na makita mo yung tinatawag na global bloodshed or global war. Hindi mo na naisin na matinding kagutuman or global famine. Hindi mo na naisin na maging kaisa ka sa mga taong makakaranas nito ng matinding paghihirap at pagpapahirap.
ang ika-6 na selyo ay ito po. In Revelation chapter 6 verse 12, it is from verse 12 to verse 17, it is the great wrath of God's judgment. The sixth seal is the great wrath of God. Ang ika-6 na selyo ay ang matinding galit ng Diyos. Talatang 12, nang alisin ng kordero ang pang-6 na selyo, lumindol ng malakas, ang araw ay nagdilim, nakasing itim ng damit panluksa, at ang buwan ay naging kasimpulan ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin. Sa panahon ito, ang mga bituin ay magiging katulad ng mga meteors na babagsak sa mundo po natin, na para mga bubot na bunga ng igos kapag inahampas ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo, talatang 14. At nawala sa kanilang dating kinalalagyan ng mga bundok at mga isla. Ulitin ko po, nawala sa kanilang dating kinalalagyan ng mga bundok. Ang mga bundok mapapatag sa panahon ito ng Great Tribulation dahil sa matinding pagyanig o earthquake na mangyayari sa panahon ito. Na ang buwan ay magiging kulay ng dugo at ang araw ay magiging kulay itim at magkakaroon ng matinding kadiliman at babagsak ang mga bituin. Ang mga bundok ay mawawala at ang mga isla ay mawawala. Maaaring sa panahong ito, ang mga isla ng Pilipinas ay maaaring mawala. At pansinin po ninyo ito. Talatang 15. Nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya. Silang mga namumuno at namamahala sa panahong ito, sila po ay matatakot at magtatago sila. At sasabihin nila ang ganitong mga salita sa talatang 16. At sinabi nila sa mga bundok at mga bato, tabunan nyo kami at ikublin nyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero. Sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot. At sino ang makatatagal sa harap nito? Sino ang makakatagal sa matinding galit ng Diyos na magaganap na kanyang ibubuhos ang kanyang puot sa panahong ito ng malaking kapigatian o yung tinatawag na Great Tribulation. Sinabi po sa Revelation 6, verse 16 to 17, they said, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath has come, and who is able to stand? Itago nyo kami, wika nila, sapagkat dumating ang matinding galit. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang matinding puot. Yun po yung ika-6 na selyo sa Great Tribulation. Matinding galit at puot, judgment ng Diyos. Walang makatatayo sa matinding galit ng Diyos. Who is able to stand before God? Or who will be able to stand before the great wrath of God's judgment? Wala po. Walang makakatayo sa harapan ng Diyos maliban sa mga taong sumasampalataya at ang kanilang pag-asa at inaasahan ay ang Panginoong Jesucristo. Sila po yung mga taong tumalikod sa kasalanan. Sila po ang makakatayo. Kaya sa panahong ito, ang sasabihin ng mga tao, itago nyo kami, magtago tayo. Pero ang kailangan lamang gawin ng tao ay sumampalataya sa Panginoong Hesus sapagkat siya ang pag-asa natin at tumalikod sa kanyang mga kasalanan. Kaibigan, ito po ang mensahe ng Diyos sa atin. Ipinahayag ko ang matinding kapigatian at hindi mo na naisin
na ikaw at ang iyong mga mahal sa buhay ay mapunta sa panahong ito. Kaya ibinibigay muli sa iyo ang pagkakataon nito na ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Walang ibang kaligtasan kundi si Jesucristo lamang. Hindi relihiyon, hindi church, hindi iglesia, hindi tao. Ang akin pong ipinapahayag at ipinapakilala ay ang dakilang tagapagligtas. Si Jesucristo na namatay sa krus sa iyong mga kasalanan. Sa ating mga kasalanan. Ang kailangan lamang natin, ang kailangan mo lamang upang ikaw ay maligtas, tanggapin mo si Jesucristo. Talikuran mo ang iyong mga kasalanan. Sumampalataya ka sa Kanya. Dahil hindi mo nanaisip na mapunta ka sa napakalaking kapigatiang ito. At ngayong sandali, kung nais mo yan, natanggapin si Jesucristo, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sumasampalataya po ako sa iyo. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking Panginoon. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Maghari ka sa aking puso bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tulungan mo akong maglingkod sa iyo. Samahan ako ng banal na Espiritu na mamuhay ng totoo at tapat sa iyo upang hindi po ako mapunta sa napakalaking kapigatian na ito. Salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong pagpapatawad sa akin sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Kaibigan, bakit ko po ito ginagawa? Sapagkat ako po, sa pangunguna ng banal na Espiritu, ay nagbibigay po ng pagkakataon sa bawat isa. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, sabihin mo po sa amin ito. Sabihin mo sa akin. Sa Facebook, makikita mo yung pangalan ko, George Discallar. O may mga kaibigan, kakilala ka ng sumasampalataya o naglilingkod sa Panginoon, sabihin mo na tinanggap mo siya. At maglingkod ka ng totoo sa Kanya. Sapagkat ang sino mang tumanggap kay Jesucristo ay naging mga anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos, iingatan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Ngayong sandali, nais kong mangusap sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, sa mga believers, sa church. Sinabi po sa unang Tesalonica, kabanatang 5, talatang 9 hanggang 10. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. Purihin ang Panginoon. Hindi tayo pinili ng Diyos para bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo, patay na sa kanyang muling pagparito. Kaya ang akin pong panawagan sa inyo, sinabi ng unang Tesalonica, kabanatang 5, talatang 22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Bilang anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, bilang mga naglilingkod sa Diyos, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Maglingkod kayo ng totoo at tapat sa Panginoon. Upang ikaw ay kanyang pagpalain, samahan ka ng banal na Espiritu. At ikaw, tayong lahat, na namumuhay at naglilingkod sa Panginoong Jesucristo, namumuhay ng tapat at banal sa Kanya, ay sama-samang kukunin niya upang tayo po'y pumaroon sa langit na bayan. At sa Revelation chapter 19, babalik tayo sa mundong ito kasama ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang second coming. Purihin ang Panginoon. Kaya po ang sarap maglingkod sa Diyos. Ang sarap na mapayapa ang puso. Ang sarap na pag-aralan po natin ang Bible prophecy, ang mga nakasulat sa banal na kasulatan. At tayo po ay nasa tamang pag-aaral. Purihin ang Diyos. Ngayon pong sandali, nais kong manalangin sa mga may sakit, sa mga may karamdaman. Ipatang mo yung kanang kamay sa iyong ulunan, o yung kaliwang kamay sa iyong dibdib, o sa bahagi ng may sakit. Tandaan natin, tandaan mo kapatid, mayroong Diyos na nagmamahal at nagpapagaling.
Kaya sa pangalan ng Panginoong Hesus, O Diyos, amin pong dalangin, lahat ng mga may sakit, lahat ng may karamdaman, pagalingin mo po. Mga anak mo po na nakakaranas ng karamdaman, Panginoong Hesus, hipuin mo po, ipadama mo sa kanyang kagalingan. Ang may cancer, ay pagalingin ng Panginoong Hesus. Ang leukemia matanggal, ang cancer matanggal, ang mga bukol sa iyong katawan matanggal. Ang sakit sa kidney, sakit sa bato ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang mga infected ng virus ng COVID-19 ay gumaling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Siya, Panginoong Hesus, na nilalagnat, o masakit ng ulo, Panginoon, pagalingin mo po sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Marami pong salamat sa kagalingan, sa kapayapaan at kaginawaan ng buhay. Salamat po, Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ang mukha ng Diyos ay lumiwanag sa inyo. Pagkalooban kayo ng Diyos ng karunungan, ng kaalaman sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumainyo ang kagalingan, kaginawaan, kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Ang pag-ibig ng Diyos ay manahan sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo manahan sa inyo. At ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay manahan sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Diyos. At pakisabi sa iyong katabi, don't be left behind. Huwag kang maiiwan. Pagpalain ka ng Diyos, mabuhay ka.